dito. Iritel para kay Kelra. At ito na yung masasabi natin na yung napaka-agresibong laro, the ultimate spear of M6 Fnatic Onyx versus the ultimate shield na Falcon Esports ay magtatapat na umabot pa dito sa pinakahuli. This time around, it's King Kong on the Joy. Kung may isang pick na talagang masasabi natin na attributed kay King Kong dito ay yun ang Joy, pero si Kirk Kaya sa jungle natin. And Kelra dito, maagang dalaw ang ginagawa ng kupunan ng Falcon Esports. Habang si Kelra, naku, pinabaril-baril dito. May mga shuriken, may mga bala, pero Falcon Esports, nasa magandang angulo si Kid X. okay, si Royal Mig and nandun din. Remote manipulation na gamit na nga kaagad na ilayo. Itong si King Kong, ang unang pag-uwi na punta dito sa Falcon. Okay, sa tayo yung magsimula kasi natutulak tayo palayo eh. So yun nga, speaking of pagtulak, napalayo na rin din si Brusco habang yung Shadow Killer na gamit din. Walang quad shadow itong si Dax. Magkakataon sana naman natin Connect PH. Pero napalayo din! Brusco yung namatay. Same with PX7. And si Kelra dito ay napalikod na nga rin. Hinahabol siya ni Royal King Kong! Kailangan lang lumayo din para si King Kong sa likuran. Kirk ay nakakuha na with the double kill. King Kong ay buhay pa rin. Kirk dito, pwede pa siyang umampas. Nabuhay din itong si Super Friends. Pero extended na itong teamfight na to. Parang dito lamang ang Fnatic Onyx. Kaya kailangan din lumayo at maglubay dito ng Falcon. Pang matagalan ang naging laban na yon. At dahil may sustain ng isang Hilda, hindi niya kinailangan umuwi. Quad Shadow ay nagamit na nga rin muli, kaya naman ang turtle na to ay mukhang mapupunta na sa kamay ng Fnatic Onyx Philippines at magtatay na nga ang turtle score natin. Si Benny Nata ang isusunod, nagamit na rin ang Glorious Pathway. Mukhang si Kirk ay maiipit, pero kung kulang sa lakas, kumapit sa grass. Ayun na nga, nakakapit lang talaga sa grass at tinutunaw ni King Kong sa likuran si PX7. Ang literal eh. Pero maganda naman doon, may mga spells and ultimates na nagamit. Kaya lang si Benny ata ang gagamitin ni King Kong para makakuha ng kanyang mega kill. Kung ngiti ko, parang may kasama na rin kiliti. Fnatic Onyx Philippines. Lamang ngayon sa ating turtle take. Though may chance pa rin naman ng Falcon Esports. Let's be honest, kayang-kaya pa rin mag-quad shadow in. Winnable pa rin yung teamfight sa 2K eh. Nagsisimula lang naman na nararamdaman mong parang di na kayong pumulag pag 4K na o 5,000 ang lamang. Oo, ngayon naman ay ang pinakahuling pagong ay hawak ng Fnatic Onyx PH. Ang ganda ng abante dito ni Bruce at ni Kirk. Pero si Kid X medyo na nainis na eh. Ayan na yung implosion, dalawa na huli doon sa may electrifying beat. Sino magwawagi dun sa pagong? Super Freeze ako ng kill. King Kong pa rin! Ang makakasecure ng pagong na iyon. Habang si Royal Mig, ang target niya ay si Kelra. Shadow Kill, sinunod ng membro dito lang kupunan ng Fnatic Onyx Philippines at namatay na kaganito ang si Dax. Habol pa ba dito ang Falcon? Hindi, iaatras na nila. Binigyan na ng Super Family ating kapatid Jutsu. Yun lang naman yung pangkontra sa Hayabusa eh. Ating kapatid lang, boss. Masasaktan si Super Prince, masasaktan si King Kong, pero walang mamamatay sa pamilya na to. Wala, nakita mo magka-holding hands lang dun si Super Prince at si King Kong. Sige pre, kaya natin to. And natanggalan nga nila yung Shadow Kill na yun. Pero ang problema, si Kid X, ang plano niya ata ay hulihin nito si King Kong. Wala na namang purple buff itong si Dax for the second time. 8-5 na yung ating score at lumulobot, lumalaki na ang kalamangan. Lumulobo na talaga, parang tayo lang pagkatapos ng Noche Buena. 3.5k na ang gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. And for Falcon Esports, kaya pa rin pumalag. Ayoko nang ayoko nang maliitin ng konti eh. Doon tayo nadadali eh. Pinakitaan na tayo kanina. Respect na umabot ng game 5. Kailangan lang talagang iwasan dito yung Vexana, I would say. Kasi yung pinaka-crowd control nila dito, yes, it is Kid X with the flicker, pero yung pampatagal, Vexana yun eh. Minsan kapag nahuli ka ng Tigreal, okay lang, boy ka pa doon. Pero kapag nahuli ka na ng Tig, tas napagsakan pa ng Vexana, tapos na ang storya doon. Oo, yung mga sunod-sunod na crowd control, no? And for me, nakita na natin nung game number 3 and 4 na doon magaling ang Falcon Esports. So nararamdaman din yung Fnatic Onyx PH na okay, hindi natin kailangan magmadali, hindi natin kailangan bilisan itong laro na ito. Kasi kahit paano naman, pag umabot ng late game, medyo pabor pa rin sa atin ang magiging takbo nito. Yeah, sasakit si Benny, pero kasi may pang-abot naman sila eh. Oo, tsaka sa totoo lang, ang isang Iritel ay kayang-kayang tunawin si Royal Mig pag pumasok na ng late game. Ito yung mapapatanong ka, bakit ganun yung bawas? Ang sagot doon, saan galing yung damage? Saan galing yung damage? Ang sagot doon ay ganun lang talaga ang Iritel. Kapag umabot ka na ng 4 or 5 items, especially once the ultimate is used as well, ay talagang mararamdaman mong bumabakat na kahit ikaw ay tank. Oo, isipin mo, yung heavy crossbow, meron ding additional na movement speed yun. Pero sabi nila, sige, unahin natin si Royal Milk. Pagamitin natin na Glorious Pathway! Oh my gosh, ang sakit nun. Pero ang dami nang na-burn kaagad doon, yung Revitalize at yung Glorious Pathway.
So maaari sa maaari ang Fnatic Onyx PH. Simulan na kagad nila itong laban na ito, pero nagsimula ang Falcon Esports. Buhay pa rin naman, walang Quad Shadow. Itong si Dax, ang liit ang buhay niya. At si Kirk ay magre-regen lang ng parang walang nangyari. And this is gonna be the first Lord of the game. Si Kid X ay nagbibigay ng vision para sa Falcon Esports. Si Dax ay makakapag-orange buff naman ng bahagya at kailangan pa mag-reset doon ni Royal Milk. Ang naging magandang nangyari doon sa may bandang itaas kanina ay bukod sa na-burn yung Revitalize at pati na rin yung Glorious Pathway, ay natanggal din yung passive ng Elegant Gem. Hindi na sobrang kunat ng Hylos na ito, maliban na lang kung tumagal pa ng 30 segundos ang pagsasayaw around this Lord. Okay, nag-aantay lang si King Kong na may mag-react dun sa may bottom lane, okay? Alam na nila na si Benny ay nandun sa may bandang ibaba. Royal Milk ay namatay na kagad dito. 4v5 ang magiging laban habang si Kirk ang pinupuruhan niya dito si Kid X. Merong shadow kill ito si Dax pero hindi siya tutuloy kahit nakakabit yung Quad Shadow. At Fnatic Onyx Philippines, pagkakataon na nila kunin itong muling Lord. Oo, at yun na nga yung play na ginawa ng Fnatic Onyx Philippines. No, pilayan mo, tapos teka lang, Quad Shadow, nagamit na rin ng Ugi Shadow Kill. At tanong, makakasteal ba dito si Dax? Wala, hindi nila hinampas yung Lord. Napatakas na nga rin itong si Dax at libreng Lord para sa kupunan ng Fnatic Onyx PH. Hindi nila hinampas yung Lord, men. Grabing disiplina yun. Parang nung sinabi nilang huwag niyo muna i-hit, lahat hindi tumingin. Lahat eh. Kumbaga nung sinabi nilang pikit muna, pikit lahat. Oo. At for Falcon Esports, medyo nakakainis yun kasi ibig sabihin nun yung communication ng Fnatic Onyx ay napaka-on point para sa Lord na yun. And with this 4K gold lead, ay pwede pa silang kumuha ng mga tore dito sa may bandang gitna. Medyo siguro optimistic nang sabihin na makaka-inhibitor turret tayo dito. Medyo malabo na makuha yan, pero maraming gold ang pwedeng makuha with this Lord push. Yun nga, inunahan na nila dun sa may top lane at maaari pang masundan dito sa may bottom. Nagsasama-sama na rin ang Falcon Esports dito sa may top lane. And let's see kung paano paggagalaw dito si Dax. Kasi for me, kapag yung early game ng Hayabusa hindi naging maganda, parang landslide yan pababa eh. Oo, and medyo mahirap din maghanap ng mga kills kapag umabot na ng late game na wala ka nang ma-burst with the Ugi Shadow Kill. Kumbaga parang select na lang yung mga pwede mo talagang patayin at ayun na nga ang wave clear na nanggagaling sa Falcon Esports. Yan ang isa sa mga kalakasan nila. Bukod sa may Vexana ka, may Granger ka pa. Napaka-taas ng kanilang wave clear and poking. Pero si King Kong half HP, isang banat na lang and that's gonna be a shutdown. Benny takes the kill at mukhang isusunod pa nila dito si... Huli ang gems, huli ang mga microorganisms doon, ladies and gentlemen. King Kong ay namatay. Ba't talaga si Kid X? Okay, sige. Reflexes din kasi ng Fnatic Onyx. Reflex lang kasi, boss. Kid X nag-set sa 5, patay ang germs. Patay ang mga microorganisms, ang mga bakterya. Oh, wait lang Royal Mix, sumasalubong din. Si Kirk dito, actually si Super Prince, hindi lang nila namamalayan at hindi nila napapansin. Maapti na rin yung mga Void Crystal eh. Kumbaga parang chepi-chepi lang. Pitik-pitik lang eh. Papitik-pitik pero masakit. At ayun ang hindi pitik, boss. Hindi pa sapak yun, boss. Yun, no? Si Kenra nananapak na, boss. At napakasakit na niya. Ang hapdi na nito. Nakita ko kanina yung heavy crossbow. Yung pinakahuling duration na ata ng heavy crossbow. Tinamaan ng isang pitik itong si PX7. Halos 70% yung nabawas dun sa kanyang buhay dahil nga dun sa criticals. Oo. Ay, grabe naman. Kakasabi mo palang, Burrito. Napakataas na nga po pala ng damage dealt dito ni Super Prince. Almost double of Kirk at saka nila PX7. Wow! Ito real talk lang. Ano yan? Nagap yung mid lane, boss. Oo nga eh. Biruin mo, kahit doble mo yung damage dealt ni PX7. May utang pa. May utang pa! Abonado pa! Yan na nga yung abono! Kid X ay namatay na kagad para sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. 10 seconds bago mabuhay yung next na Lord ng laban na ito. Ito na ang pagkakataon. Pwede mag-replenish mo ng mga buhay yung mga mabababa dito sa Fnatic Onyx Philippines. Ayaw nga pala si Bruce ko, isang meditate lang. Puno kagad buhay isang niya. meditate lang. Alam mo naman, pagka nabigyan mo ng espasyo, isang kalid ay talagang babalik lang at babalik ang kanyang buhay. Around the 14-second cooldown ng that quicksand guard. Kaya naman isang reset lang talaga ang katapatan. Parang ganun lang, Dax. Pinauwi na. Mahaba man ang kanyang pasensya, ay maikli lang ang kanyang buhay sa Lord Take na yon. Ang ikli na nun eh. And nakita natin kung gaano talaga yung kalakasan
ng mga frontliners dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, available na rin Malefic Roar, additional physical penetration para kay Kelra. Lalong hahapdi at sasakit ito at maghanda na yung mga makukunat sa harapan. Tsaka kakaiba. Usually, Malefic Gun ang nakikita natin. But this time, the Malefic Roar, ang pinaka-key difference po sa Malefic Gun at Malefic Roar ay mas mataas ang physical damage na nakukuha sa Malefic Roar. At bukod pa dyan ay nakakadagdag din ng damage sa Torre na wala na hindi nabibigay sa Malefic Gun. So far, for Fnatic Onyx Philippines, sagot naman na kasing attack speed eh. Nandyan naman na yan. At napakahaba na range ng Iritel, kaya damage na lang ang naging choice dito ni Kelra. Nako, ang daming problema dito ng Falcon Esports pero hindi pa rin imposible ito para sa kanila. Isang magandang implosion lang kasabay ng Eternal Guard. Yung maglinya lang, lahat ng mga skills na meron sila, maaari ito. Pero alam na ng Fnatic Onyx kung paano kukontrolin yan eh. Oo, at parang ganun lang ay may babagsak na inhibitor turret. Mid lane naman ang punterya. Ugi Shadow Kill na gamit para mag-clear ng mga minions. At mukhang si Kid X ay makakahuli lamang ng isa. Raging Starstorm doon sa likod, dalawang natamaan. Si Brusco dito ay namatay din. Pero pasok na si King Kong. Andito na si King Kong pero kailangan niyang umatras. Si Dax ay pumasok din pero wala siyang Shadow Kill. Tumatama na rin yung mga Dead Sonata mula dito kay Benny. At ngayon ay kakalma muna ang Fnatic Onyx Philippines. Tagumpay dun sa may bandang itaas pero para sa Falcons Esports tagumpay din ang pagdepensa nila. Win-win yan, no? Medyo mas win lang para sa Fnatic Onyx. Yes, nakakuha ng inhibitor turret, pero isa lang. Yun yung maging problema. Again, for Falcon Esports, napakahirap talagang mag-wave clear, mag-push against a high wave clear composition such as this one. Si PX7 na may Deathly Grasp, at saka pati na rin yung Deathly Touch pala, yung kanyang passive kung saan pag pumutok ng isang minion, yung sabog na lahat. At pwede pang pabagalin via the Glorious Pathway. Tingnan yung ginawa ni Dax doon. Pinag-usapan natin kanina na medyo mahirap nang humanap ng kill. Hindi na niya pinilit. Ginamit niya yung Shadow Kill para i-clear lahat ng minion sa mid ng napakabilis. Oo, yun na lang yung kanyang gagawin dito, no? Kasi lahat to mga miyembro ng Fnatic Onyx Philippines may way para makatakas doon sa Shadow Kill at kaya nang saluhin ni Brusco actually. 'Di ba? Is kanina nga ilang segundong duration ng Shadow Kill nasa kanya tapos nag-meditate lang siya bigla And Quick Sun Guard lang eh. Hindi naman nakaka-cancel ng Shadow Kill yung Quick Sun Guard. At tingin ko naman with this Lord Take, 18-minute Lord naman na ito talaga ang pinakakakailanganin ng Fnatic Onyx Philippines para tapusin ang larong ito. And for Falcon Esports, medyo makaka-def naman sila. Ang maganda dito para sa Myanmar ay yung pushing na wave o yung wave na wala silang inhibitor turret ay napakalapit din lang sa Lord. So medyo wala tayong advantage when it comes to the Lord Dance. Oo, kailangan talagang kumontrol at yun yung plano din ng Fnatic Onyx Philippines pero may pinagplano ata si Kid X dito. Masyado siyang malalim. Pwede siyang hanapin dito ni Kirk kasi ito medyo masipag na bata to. Ayun, tinan mo, dinaanan yung pixel doon sa kita, yung new bush, dinaanan din yung long bush. At nakikita na ni Ay! Grabe naman! Grabe ka naman doon, friends! Oh my gosh! Grabe si Super Prince doon ngayon. Dapat na yung immortality and yung implosion. Pero walang kasama si Kid X doon. Nilayo na siya. Falcon Esports. Andito na yung river manipulation ngayon. Kailangan nilang umatras pero hindi makakatras dito si Royal Milk. Namatay na rin kagad. Tatlo na ang tumumba. Make it 4. Magiging 5 pa ba? Si Benny kailangan na kumapit sa kanyang base. At andito na yung pagsugod ng Super Family. 4 ang wala para sa Falcon Esports. At mukhang endable na ang call ng Fnatic Onyx Philippines. I-deny na ba nila ang reverse sweep? Pero mukhang isang tore lamang kanilang makukuha. May minions pa naman. Nasa baba si King Kong. 15 seconds para kay Kid X. Benny! Ito na, tatapusin na nga ng Fnatic Onyx Philippines ang laban na ito. At tuloy-tuloy ang Super Family sa upper